Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong si Professor Cielo Magno at itong si Sas Rugando Sasot. Sa post ni Professor Magno 38 minutes ago, bago lang sabi niya, "Today, I filed a criminal complaint against Sas Sasot for the crime of cyber libel. Like many others, I have been the subject of malicious imputations and wrongs by Miss Sasot. It's time to push back and to use all the legal remedies that are available to us to put an end to this display of impunity. I hope that by this action, we are slowly able to restore civility and begin a path towards accountability and good governance." Okay, so yun na po. Ang bangayan nitong dalawa, if I'm not mistaken, last year pa ito nagsimula eh. Maraming issues na pinag-debatihan nila. Ano ba yan? Yung tungkol sa economy, tungkol sa matandaanan ko lang tinatanong ni Sasot yung COA report. COA report tungkol sa UP. Kasi itong COA reports, yan binabanatan ni Professor Cielo Magno, itong si BP Sara sa COA report. Yung matandaanan ko lang sabi naman ni Sasot nga, bakit ang UP? Kasi itong si Professor Magno connected sa UP. Bakit hindi mo rin tanungin ang UP? Bakit? Meron din silang ganito, notice of disallowance, something like that. So, maraming issues yung pinag-disagreehan nila at palitan ng post. Hindi ko akalain na hahantong sa pagsasampa ng kaso yung bangayan nila sa social media. Anyway, that's part of legal process. Karapatan ni Professor Cielo Magno na magsampa ng kaso. At I don't know anong gagawin ni Sas dahil nasa Beijing siya Hindi siya makauwi dito. Tinatapos niya yung pag-aaral niya. So, paano na lang? Yung pag matanggap yan sa fiscal, ang fiscal magpapadala ng subpoena kay Sas para mag-appear sa para magkaroon ng preliminary investigation. Paano? Uuwi ba si Sas? Hindi na siguro. So, kung hindi makakauwi si Sas, hindi makakapag-submit ng counter affidavit, baka ma-default siya at bahala ng fiscal mag-resolve. Pwede niyang iakyat ang complaint sa piskalya, sa korte. Hindi nakakasagot siya. So, but I believe, kayang-kayang lusutan ito ni Sas with her wit, intelligence, and everything. Speaking of cyber libel, tayo na lang ata sa bansa, sa buong mundo, tayo na lang ata ang nag-iisang bansa na criminalize ang libel. Sa ibang bansa, wala na daw May abogado na nagsabi sa akin yan. Wala na. Tayo lang meron. Kaya, si Attorney Vic Rodriguez, narinig ko sa isang live stream niya sa Facebook, sa YouTube. Pag manalo si Attorney Vic bilang senador, isa sa kanyang batas na ipapasa is ma-decriminalize ang libel. Hindi ka nang mapripreso. Parang sabi na Attorney Vic, pwede lang civil case. Pwede kang sambahan, civil, magmulta. Kailang walang preso.
Sa ngayon kasi, sa cyber libel, merong preso, may term, prison term, meron pang multa. Kaya, mabigat po ang cyber libel na dito sa Pilipinas. Okay? Kaya, mag-ingat po tayo sa mga pagpo-post natin kasi kung hindi tayo, example, maalala ko yung doktor. Ano na ang pangalan ng doktor? Yung taga-Basilan. Kumusta na ka siya? Yung may nagkakaso siya sa Zamboanga, pinailan siya ng cyber libel. Medyo naibang pag-isip niya, nakapatay siya. Yung pamilya ng nagkaso sa kanya, yung ruling family sa Basilan, ano bang bayan doon? Lamitan, Basilan ba yun? Isabela? Si Doc, kalimutan ko na, yung doktor, that was, matagal na. Ayun, cyber libel din. Libel yung kaso niya ng dating abogado niya, si Attorney Kausing. So ngayon, nakakulong si Doc, I'm sorry, nakalimutan ko na. So tagal, mag 2 years na, nakakulong, nasa ano. Anyway, good luck sa sasot. But to me, grabe ang yung reach ni Sasasot ngayon, kasi ginigipit siya ng kongreso, kung ano pa. Malapit na pong half billion ang kanyang views. Noong 3 days ago, nakita ko yung post niya, 356 million na ang kanyang views. Grabe, ang bilis ng pagtaas. So, ibig sabihin, marami ang sumusunod, marami ang nakikinig kay Sasasot. So, I don't know anong magiging reaction na naman ni Sas itong, kasi bagong post lang ito ni Professor Cielo Magno, and I'm sure na lalong magpapasikat ito kay Sas Rogando Sasot. I think, diretsahan po sa nakaupo ngayon, nasaan po ang inyong respeto sa taong hinayaang ipalibing ang inyong ama? Yes. Panawagan kay Senator Amy Marcos, ikaw ang dahilan, inilapit mo ang iyong kapatid sa ating Vice President na sana ngayon ay Pangulo ng Pilipinas. Nasaan? Nasaan ka ngayon?